all together sing. Ang Diyos pa salamatan ko tungod sa manunubos ug sa iyang panalangin nagapasalamat ko. Salamat alang sa ulan ug sa paginitusab. Salamat sa kagulanan nga kalinaw na karon. Salamat sa pagtubag mo sa mga pagampo ko. Salamat sa imong hatag ug sa imong gikuha. Salamat sa kasakitan ug sa mga kalipay. Salamat sa imong grasya ug sa gugmang way sukod. Salamat sa kabulakan bisan tono kong uban. Salamat sa pinuyanan nga kanako gihatag. Salamat kang Jesus Kristo nga maoy paglaom ko. Salamat sa imong gugma hangtod sa kahangturan. Ato ang damon to mga halal palihog atong tithes and offerings. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this evening. Salamat Lord sa once again sa bagong tuig imong gidugang kanamo Ginoo. Salamat nga nakaabot mi karon. Salamat nga buhi mi. Salamat nga imong gi-extend ang among kinabuhi Ginoo. Ania kami karon dili tungod kay maayo mi, angayan mi kung dili ang imong kaluoy Lord dagaya sa amo Ginoong Dios. Ug ang imong grasya Lord naa matag adlaw. Salamat Amahan sa lahi na bunga kahigayunan nga makasimba nimo, makaalagad nimo Ginoong Dios o bisan naman makahatag sa among tithes and offerings. I pray Father God that you would bless these offerings tonight nga magamit kini for the furtherance of the gospel nya ang imong ngalan matuboy mapailan namo sa mga tao Ginoong Dios. Kining tanang gitugyan kini mo gisalig sa ngalan Jesus Christ. Amen ug amen. Let's give as we listen to the special number please. He's waiting.
Amen. Wala ta masayod unsay atong ugma, unsay atong dangatan. Wa ta mahibalo kung unsay atong giatubang sa year 2025. We hope for the best, yet we prepare for the worst. Amen? But, we know who holds tomorrow. Nakailata og kinsay nagunit sa atong ugma. Mao na nga, fear not tomorrow, ay laghadlok. Kay kung mahadlok ka sa ugma, mahadlok kang mamata. Manervyos ka. Di tanging mahadlok. Kay nahibalota og kinsay nagunit sa atong ugma. Importante atong ugma sigurado. Kay if tonight we close our eyes and would not open again, it will be open in heaven again. Mo na nindot nga paglaom. Amen? Kay ang taong dato ra ba, ingon ang Bible, og siya mibuka sa iyang mata. Didto sa impierno. Nah, mo to'y delikado nga ang last nga piyong kalibutan, ang next nga buka, impierno. Salamat sa Ginoong gitagaan tagpasaling nga langit ta padulong. Amen? Revelation chapter 2. Wala na ko gyud masakto ang akong pagbasa. Supposed to be mahuman na gigo sa Revelation. Pero tungod kay few months ago, nag-slow down ko sa akong pagbasa kay nako yung mga gipang meditate. Mo na nga supposed to be Genesis 1 na unta ko karon. Revelation 2 pa ko. So, medyo delayed ko gamay kay naay mga gipang hinuktukan, but it's worth it. Okay? So, atong basahon palihog, Revelation chapter 2, verses 1 to 7. Revelation 2, 1 to 7. Are you there in your Bibles? Ako'y basa sa verse 1, tubag mo sa verse number 2. Unto the angel of the church of Ephesus write, This thing saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the 7 stars, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. Verse number 2. And has borne and has patience, and for my name's sake has labored and has not fainted. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Together, he that hath an ear, let him hear that what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this evening. Salamat, Lord God, sa imong pulong, Ginoong Dios, nga mong gibasa karon. Lord, sa among pagpamalandong aning mga butanga, ablihi ang hunahuna sa matag usa, ug tabangi kami, Ginoong Dios, nga makakat-on ining kagabion, Lord God, sa mga butang nga buot nimong ipakat-on, Ginoo. Tagay kog kaalam in Jesus' name. Amen. How's your first love? How's your first love? Ang ato dayong hunahuna pag moingon ka og first love katong unang uyab. Ang unang gihigugma. Ang Bible nagingon sa verse number 4, Nevertheless, I have somewhat against thee. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Naminaw mo diha? Today is the very first day of the very first week of the first month of the year 2025. Salamat nga tunong gyud kaayo nga sa unang adlaw, sa unang simana, sa unang bulan sa tuig 2025 ani ata sa simbahan. We may have wanted to leave some things behind. Tingali as we reflect, doon na siguro kay gustong biyaan karong 2025 nga dili na to nako paapilon sa akong kinabuhi. Kay bati to, wala to makahatag og tabang sa akong kinabuhi. Nakahatag to og kasakit sa Ginoo. Nakahatag to og kalagot sa Ginoo, or wala to makahimo nako nga effective sa akong Kristohanong kinabuhi. Wala makahimaya sa Ginoo. We may have
we may have wanted some things or to leave some things behind. Yet, one thing for sure, we need to carry through until the rapture is our love for our Lord Jesus Christ. Natay ibilin, nasa tayo dadon. Natay undangan, nasa tayo padayunon sa 2025. Amen? In the passage that we just read, Jesus told John the Beloved to write letters to the 7 churches in Asia. So, karong gabi una, ang atong gibasa nga portion is ang instruction ni Jesus Christ ngadto kang John the Beloved nga magsulat sa mga sulat ngadto sa 7 ka mga churches sa Asia. Hello? Mo na yung 7 ka churches. Kunya kaning 7 ka churches, literal ni siya nga existing sa panahon ni John. At the same time, figurative ni siya nga gipadayag sa Ginoo sa atong panahon. Ang ilahang kahimtang. The first church was Ephesus. Ang unang church i-mention sa Ephesus, verse number 1. Unto the angel of the church of Ephesus, write. Okay? The first church was Ephesus. Ephesus was closest to the island of Patmos, where the exiled Apostle John received these messages from Jesus. So ang Ephesus, atbang anang Ephesus sa ubos ana modulog ka dunay isla nga gitawag og Patmos. Kaning isla nga gitawag og Patmos, didto si John kaning nagsulat sa Revelation, si John the Beloved, ang pinakabata nga disciple ni Jesus Christ, didto siya gipriso, human siya nga gilapwaan og mantika. Kay gidakop siya tungod sa iyahang loyalty kang Jesus Christ, unya gilapwaan siya og mantika, miraculously wala siya mamatay dayon. Nya lata man niyang lawas, baho man kay siya, gi-exile siya didto sa isla sa Patmos nga siyang usa. Can you imagine this? Kung kita siguro, di na siguro ato na siguro ang buhian atong pagtuo. Pero si John the Beloved, iyang giagwanta ang kasakit tungod sa ngalan ni Kristo. Og didto sa isla sa Patmos, gipadayag ni Kristo kining Book of Revelation. Ngadto kang John. Nga diin si John nakafocus sa paghinuktok, sa pagsulat aning mga butanga para ipahibalo kanato ang mga butang nga umaabot pinaagi kang John the Beloved. Munang doon natay Book of Revelation. Ang introductory sa Book of Revelation was the short letters to the churches, to the 7 churches nga nag-resemble sa kahimtang sa church karon sa atong panahon before ang rapture. The Apostle Paul had spent 3 years at Ephesus. Sa Acts chapter 20, ang ministry sa Ephesus sa church, he spent 3 years there. About 43 years before John sent Jesus' letter to the church there. So, gikan kang Apostle Paul nga nasugod ang church dito, or listening to me, kay gilay down ako ang background ng church of Ephesus. Importante kay nga masabtan ninyo, ha? Gikan sa pagsugod ng church of Ephesus, nilanat pag 43 katuig ayha ning sulat ni John. So, shall we say, gulang gid ang church of Ephesus? Shall we say, patay ng mga giministeryuhan ni Apostol Pablo kaniadto? This is now the new generation of the church of Ephesus. During Paul's ministry at Ephesus, the word of God spread throughout Asia. Gigamit ang Ephesus nga church nga ma-spread out ang pulong sa Ginoo throughout Asia. Tradition and history places John at Ephesus as the church pastor until he was banished to Patmos. So, it is not elaborated in the Bible, pero according to the church history, according to the history of the churches, si Pablo ang nag-start aning Church of Ephesus, si Timothy na himong pastor sa Church of Ephesus, sa katapusang hugna, si John, the Beloved, na himong pastor sa Church of Ephesus. I don't know kung hain na si Timothy, pero before si John gidakop, gilapwaan o gidala sa Patmos, siya ay pastor sa Church of Ephesus. Nako na to. This is the same Ephesian church to which Paul wrote his letters, the New Testament book of Ephesians. In verse 2, palihog inyong Bible, I know thy works,
and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. And thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars. So, in verse 2, Jesus compliments the believers on their steadfast endurance of hardships and persecutions. At makita ang pag-compliment, gidayeg ni Kristo ang church as insya, nahibalo ko sa inyong trabaho, nakakita ko sa inyong hago, nakakita ko sa inyong pailob, nakakita ko nga grabe ninyo kaligon sa doktrina ang inyong baruganan, nga dili mo makaagwanta nga naay magbuhat og dautan within the church. Gi-appreciate ni Apostle Paul ang baruganan ni Jesus Christ, ang baruganan sa Church of Ephesus. Salamat nga na church nga nindot og ihimplo sa pagbarog. Amen. In 2 Timothy chapter 2 verse 24, the Apostle Paul instructed Timothy that the servant of the Lord must be patient. Amen. Or knows how to endure evil. Timothy was the pastor of the church at Ephesus when Paul wrote those words. It seems that Timothy practiced patience, endurance, and inspired the church to follow his example. For more than 40 years, nilabay ang 40 katuig from its inception, the church had endured antagonistic treatment for Jesus' sake, but it had not fainted. Sa nilanat nga 40 katuig, naka-experience ang church og pag-uyog doctrinally. Siyempre, nangamatay na ang mga forefathers. Nangamatay na itong mga tinudluan ni Paul. Nangamatay na itong mga tinudluan ni Timothy. Bag-o ng henerasyon ang nisubang. Na ay mga mini nga doktrina nga ni-try og uyog. Pero gi-appreciate ni Jesus Christ nga wala mauyog ang Church of Ephesus. Grabe kaligo na ilang baruganan. Og I hope magkasabot mo nga ngano man gyud si pastor muwalay magyud sala, ngano man gyud si pastor muwalay magyud doktrina, ngano man gyud nga sigihan magyud nagbalik-balik, ngano man. You never know kung kanus ako nga gatudlo sa inyo ha mawala. You never know nga kamo mismo nga pillars of this church mawala, unya unsa naman lay inyong ipanagang kung kamo mismo wala mo'y kalibutan. Kay kining inyong pagkamembro unta makasabot mo nga dili lang ni simba-simba lang. You have to defend the truth. As members of this church, kinahanglan gidunta mo individually nga mahibalo unsaon pagdipinsa ang kamatuoran. Dili lang kay membro mo aning simbahan kay membro man gud akong ginikanan. Membro man pud akong anak mo nang niapod mi dinhi. Unsa may imong bukog aning simbahan? Kinalakay na kay dugukan, doon na kay baruganan nga makamaokang mo dipinsa kung unsang kamatuoran. Murang kanunay ginako kayo, kanunay gihaw-awhag matag usang nga basag yun mong Bible. Nga naman sa inyong pagbasa sa Biblia, makasabot mo o makakaton mo sa pagbarog kung sa insakto. Dili lang basta-basta. Imong anak unya diha magtanaw-tanaw nag-YouTube, magtanaw-tanaw nag-Facebook, makadungog ka nga sayop nang nagtudlo, pare na iyang gipaminaw, imo ginang badlongon. Amen? Kay bawo ka nga di na mao. Thank God to this church who stood firm and has not fainted. Naglabor sila pag-ayo sa truth. Having commended the church at Ephesus for its doctrinal integrity. Salamat nga dunay church, nga dunay doctrinal integrity. Praise the Lord. And perseverance in the face of adversity. Jesus reveals in verse number 4. Iyon ang verse number 4. So, nindot ang ilang pagbarog, nindot ilang pagbarog, pagpaningkamot, pag-endure, na sila'y pailob, unya naglabor gid sila, nga ilag yung madipinsahan ang kamatuoran nga ang church, di gyud masudlan og mini nga doktrina. Og mga kaigsuonan, blessing na kay nang makaabot og 40 katuig ang simbahan nga dili mausab ang doktrina. Blessing na kayo nang pila na kapastor ang nipuli nga wala mausab ang doktrina. Kay naay mga kasimbahanan nga mapulihan laglaing pastor, usab na dayon. Amen. Yet in verse number 4,
Basa mo palihog. Ready? Read. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Gi-appreciate ni Jesus, gi-commend ni Jesus ang ilang baruganan, ang ilang pagtulunan, ang ilang paglabor, ang ilang pagbarog. Pero ningon siya, pero na ako'y something ikasulti nimo. By the way, there is no perfect church. Naagyud tay something ikasulti sa bisag asa nga simbahan. Pasagdi ang tao nga naay ikasulti sa ato. Ang importante, ang ikasulti sa Ginoo. Amen? Pasagdi na mga tao. Kaya ka na mga tao nga sige panaway sa ato, bisag asa ng simbahan na naadyo na ikasaway. Kay muadto man sila simbahan nga mangitag ikasaway. Kay kung muadto kag simbahan mangitag ikasaway, naadyo ga ikasaway. Amen. Kay wala may perpektong simbahan. Walay perpektong pastor. Walay perpektong asawa sa pastor. Wala po yung perpektong pamilya. Amen? Hello? Now karon, ang pinaka-importante diha, unsay ikasulti sa Ginoo. Dili ang unsay ikasulti sa tao. Kay after all, kitang tanan, mga tubang man ta sa Ginoo. Hello? Karon, ingon si Jesus, na ako ikasulti niyo I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Imong gibiyaan ang imong unang gugma. Imong gitalikdan ang imong unang pagbati. Jesus reveals in verse number 4 what he found lacking in Ephesian church. It had abandoned the love that characterized its early history. Na ay kalig-on, na ay nindot nga karakteristik ang church, pero naingon si Jesus, pero na ay nawala ninyo. Naamoy gipadayon, inyong gihingusgan, inyong gipaglaban, pero na ako'y gipangita nga naa sa una ninyo, karon wala na. Ang gugma. Amen ba? The decline of the church at Ephesus from a deep love for Jesus to a dead orthodoxy prefigures the history of the early church from Pentecost to the mid-2nd century. So kining literal nga panghitabo sa Church of Ephesus, nahitabo gyud figuratively, spiritually speaking, sa church gikan sa Pentecost time ngadto sa 2nd century nga dunay kabugnawon sa gugma diha sa simbahan. Maayo silang doktrina, ka-memorize pa ang statement of faith, kabalo pagbaruganan, kabalo mo barug unsay dautan, kabalo mo barug unsay maayo pagkabalaan, pero naay gipangita ang Ginoo nga ilang gitalikdan kanang gugma. Amen. Ang gugma, the Ephesian church's love for Jesus had grown cold. Nabati ni Jesus Christ nga ang imong gugma nako nabugnaw. Nagsimba gihapon ka pero bugnaw na imong gugma. Nagdevotional gihapon ka pero bugnaw na imong gugma sa imong devotional. Nagampo gihapon ka pero bugnaw na wala na kainiton. Nagsulwining gihapon ka pero ang imong paghimo dili nagikan gyud sa grabing gugma. Ingon si Jesus, mo toy akong gipangita. Nga katong sa una gautal-utal pa ka sa pagsultig bersikulo pero grabe imong gugma nako. Karon kamao na kayo ka mosulti, maay na kay kamuwali pero gamay na lang imong gugma, memorize na lang. Amen ba? Nangita ang Ginoo sa gugma nga init. Living only a slavish obedience to rules and doctrines. Maayo sila. Ilado sila sa doktrina. Pero walay gugma. Jesus' rebuke needs to be taken seriously today by every church and individual members. Sa matag simbahan o sa matag individual nga membro sa simbahan. We should be alarmed of this tungod kay kung nahitabo ni sa early church of Ephesus, nahitabo sad ni during sa church sa pag early church age, mahitabo sad ni sa atong church, mahitabo sad ni sa matag individual.
The situation of the Ephesian church was alarming in the time of John. Because what remained was only devotion to the truth, but not devotion to the Lord. They had devotion to the truth. Maayo makikidebate, isog yun, dili yun magpatumba. Maayo yun sa bersikulo, maayo yun mo dipinsa sa Biblia, maayo mo ukap sa Biblia, naag yun permente. Pero they only had devotion to the truth, but no devotion to the Lord. Lahi ba yan na debutado lang ka sa Biblia kasi debutado pud ka sa Ginoo? Nindot ba yan ang naiduha? Hello? Sound doctrine and service are important. But they should be grounded in a deep love for Jesus. Dili sayop ang maayo sa doktrina, importante na. Pero ang gipangita ni Jesus Christ, nga mabati niya nga ang mga membro, nagtrabaho, nagdevotional, nagampo, nagsimba, nag-soul winning, nag-contribute, gikan sa gugma. Gikan sa gugma. Di lang kay mura kag anak nga na kay kwarta o mao. Ano kwarta o? Mao ra man imong gipangita nako. Kwarta. No. Jesus cannot feel the warmth of love from the church. They are active, they labor for the truth just for the sake of orthodoxy, but there was no warmth of love. As we enter to the new chapter of our Christian life this year, it is very important to get motivated by our love for Jesus. It is very important to retain our first love. The word love here basically means the affection toward another. Ang pagbati ngadto sa usa. Ug kana nga pagbati nag-focus na sa atong pagbati ngadto kang Jesus Christ. Kumusta ang atong pagbati sa Ginoo? Daghang mga Kristohanon o daghang mga pastor nga sayon ra kay pagsaad, Lord, we love you. Do we really love God? Do we still love Jesus Christ? Aminaw, members? Salamat sa inyong involvement. Salamat sa inyong pagpaluyo sa buluhaton. Gikan sa kasing-kasing nako, ako gyud nang gidaig o gi-appreciate ang inyong pagpaluyo sa buluhaton. Maginagmay man o dinaghan man, salamat kayo. Pero gusto na kong klarohon nga kanang iyong pagpaluyo gikan gyud sa gugma. Kay ang gugma mo gipangita sa Ginoo. Amen. Nga dili lang kay for the sake lang na naghimo ta. Kay ang unang gi-address ni Kristo sa 7 churches is the issue of love. The issue of love. Muna nga, dili ko gusto nga karon nga tuig nana sa tay mga activities, nana sa tay mga buluhaton, we may have new activities. Karong June, doon na tayo gitawag one big day para sa mga bata. For the first time nga ito ng himuon, nga dadon na to ang mga bata sa areas dinhi sa simbahan. Ang mga gipangtudluan, ang atong gipangfeedingan, dadon na to dinhi sa simbahan. And o gikinahanglan tamo ana. Gikinahanglan ako ang inyong pag-ampo, pag-contribute, o ang pag-assist ni ana. O dili ko gusto nga maghimo ta ni ana nga nabugatan ta kay wa tay gugma. This year, it could be, pwedeng mahitabo kung itugot sa Ginoo nga maka-host tag youth camp o gikinahanglan ta mo ni ana o dili pwedeng maghimo ta ni ana nga walay gugma. You can have money, you can give money, you can give your sweat and dollar. Makahimo kag hatag sa imong kusog o sa imong singot. Pero importante kaayo ang gugma igsoon. Kay ang imong gugma mabati na sa Ginoo. Sa imong paghatag, pangitaon sa Ginoo ang affection. Sa imong pagtrabaho, pangitaon sa Ginoo ang imong gugma. Amen. Unsaon man nato, balik ta sa chapter 2. Verse 4. Ano ba si Amen? Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left
thy first love. Amen? Ang usa ka bana, pwede nga mutrabaho siya, mabuhat niya ang tanan nga buluhaton nga pwedeng buhaton sa usa ka bana, mangabo siya, mutrabaho siya, moatiman siya sa pamilya, pero kung dili siya mopakita og gugma sa iyang mga anak o sa iyang asawa, walay pulos ang pagtrabaho. Ang usa ka inahan, pwede siyang magluto, manglaba, pwede siyang muatiman, pero kung dili siya, kung wala mo'y warmth sa usag-usa, nga maski sa pagkaon, wala na mo gaatubang, wala na mo gaistoryag kamurang duha, kana mo'y pinaka-importante. So pwede di ay nga kita diya sa Ginoo, nagtrabaho ta, pero wala na tay time sa Ginoo. Amen. Okay ra mo diya? Number 1, what should we do? Remember your first love. Ingon ang Bible sa verse 5, remember. Therefore, from whence thou art fallen, remember your first love. Remember the first state of your love. Tonight, I just want you to pause a short while and remember our love for Jesus when we first met Him. Gusto na ako nga, mohinuktok mo sa makadali. Unya inyong hinumduman katong imong pagbati nga bag-o kang naluwas. Katong gibati nimo nga bag-o nimong gidawat si Jesus Christ. Naminaw mo na ko? Inyo bang gisunod akong giistorya? Hinumdumay ko no to, hinumdumay to. Katong bag-o kang naluwas, bag-o kang nidawat ni Kristo, bag-o kang nakasabot sa kaluwasan, bag-o kang nakasabot nga gipakamatyan ka ni Kristo, kung dili patungod ni Kristo maimperno ka, unya nakasabot ka nga malangit na ka, katong bag-o ka. Katong bag-o kang Kristohanon. Katong first time kang nakasimba. Katong first time ka nakagunit og Bible. Katong first time ka nga gipabersikulo. Katong first time ka nakasulwining. Di ba lahi na ang pagbati sa imong pagbati karon? Are you listening to me? Remember the day when you first understood the saving grace of Jesus Christ. Reflect on His great love toward us. Ug kadto nga pagbati gipangita to sa Ginoo. First, remember your loyalty to Jesus. Remember your loyalty to Jesus. Makahinumdum ba ka? Kita nga mga bana, sa dihang nanguyab tas tong asawa nga pertigid ang inlaba. Diba grabe ta kaluyal? Tinod? Sakto dili? Ikaw po nga babae, sa dihang na in love ka sa usa ka tao, di ba grabe ka kaluyal? Masuko kag istoryahan og bati ang imong gigugma. Tino dili? Ningon nga, sa man imong uyab pre nga libat man pre. Uy, bagaan ay manukon ra na oy. Uyab no, libat man on mani. To ni Gonzaga ba? Di na libat. Manukon ra na. Aw sige. Nga naman, in love man ka. Loyal ka, di mo siya ibaylo sa uban, di mo siya ihatag sa uban, di mo siya tugutan nga sawayon sa uban, kay in love man ka. Masuko ka kung istoryahan siya bati nga naman, loyal man ka. Are you saying to me? That's loyalty nga naman, you are in love.
Remember that moment. Karon kay nagbulag naman pila ka bulan, mga 3 months. Abot sila barkada reunion. Pre, asa naman to imong uyab nga manok-manokon sa kalibat ato? Gitinuod na yun. Si manokon kalibat ato buwag na mi ay. Ano man? Nawala naman ang gugma. Nausab na ang iyang pinulungan towards her, kay nausab na wala na ang gugma. Nawala ng loyalty. Bulag na may, imo na to. Yatag na. Nga naman, di naman, wala naman ang gugma. Tanawa ragod, sa riyang naluwas ta, sa bag-utang naluwas, we were so loyal to Jesus Christ. Niya, ang atog yung pagbati, every time mo ampo ka, dulot, good, pero hindi sa kasing-kasing, nga Lord, thank you kay Lord. Mutuloy mo kasing-kasing, mabati ni mo, nga inig-ampo ni mo, murag yung si Jesus, naagit si mga tubangan. Inigbasa ni mo sa Bible, wow, ninduta mo, din ni Biblia. Nakinundum mo, anak, isa makinundum mo ng feeling. Hinundum mo ng feelings yung kinabuhi. Ngupan lagi, murag dili luwas, makinundum. Nga bang ba, oh, wow, ninduta rin, oh. Oh, ninduta, uy. First, ni mong simba, excited kay ka. Na ang excitement ka naman, you were so loyal. Why? Because of that love. But somehow, ang yawa mangitag pamaagi nga bugnaon ang imong gugma sa Ginoo. Kay inig mabugnaw na ang imong gugma sa Ginoo, di na magaganahan mo laban sa Ginoo. Inig mabugnaw na ang imong gugma sa Ginoo, di na magaganahan mo barog para sa Ginoo. Inig mabugnaw na imong gugma sa Ginoo, di na magaganahan mo trabaho sa Ginoo. Munang si Jesus, ang una niyang giklaro kang Pedro, Simon Peter, lovest thou me more than this? Iyang gisiguro, Pedro, imo ba kung gihigugma labaw aning mga isda? Labaw sa imong pagpanagat, gugma ang gitira ni Kristo. Kay di ay si Pedro, may binlan sa iyang mga tinunan. Dili na ko ni pwedeng ihatag ni mo kung wa ka na higugma na ko. Love. Gugma. Remember your loyalty. Kristohanon nga nahigugma sa Ginoo, mahimong loyal. Letter B, remember your labor for Jesus. Tanawa ra gud. Balik ta sa verse 2. I know thy works and thy what? Labor. Kahago. Verse 3, and has borne and has patience and for my name's sake has labored. Yan ka ng word nga labor, hago na paminaw pag-ayo, hinumdumi ra gud tong bag-o kang naluwas. Di ba, bisag unsay buluhaton sa simbahan, gusto ni mong naa ka. Dili ka ganahan, bisag hago kaayo, bisag kapoy kaayo, bisag pulaw na kaayo, dili ka ganahan nga naay activity sa simbahan, nga dili ka kaapil. You want to labor also. Pastor, ako na pastor, paapila ko na pastor, ganahan ko na pastor. Nga naman, kay mauna siya in love mo labor. Dili mo baliban og trabaho ang in love. Excited mo trabaho ang nahigugma. Amin naman ako. Labi ito, mamalay ka niya, pakabuon kag perting layo Kabuon na lang yung kay nahigugma magasi mong ipamalayan. At to ka sa mo, ang mamisita ko. Layo ra ba kay mo? Bahalag, layo, lab mo, pinakasapa lab mo, labang yung ka nga naman. Naamay motivation, ang yang motivation, gugma man. Dinira ba sa amo? Wala ra ba'y tubig dir sa amo? Ang among tubod, pirting pagkalayo Unya, sama na to na. Ang mga buko mo kuyog, pangabuk, isa may kuyog, mga buk, yung tamang bisag kakamang-kamang, bisag dili taga-bukid. Akong papa sa una, namisita niya, akong mama kay namugas ba? Pugas og ka ng mais. Pugas og mais. Tingalas, mama nga, nawala man. Nag-observe dito sa papa, kanya taga Manila, mas papa, di makabalo mamugas. At tingalas, mama nga, nag-una dito pamugas og mais. Kanap itong, higugma ka, ganahan ka magpa-impress, ganahan ka magpakita sa imong higugma nga, kuyog ko nimo, I am with you, I want to be identified with what you're doing. Wala di kasawayang at taga-bukid ka, gusto ko magkakaton. Katawaan sa papa, nga naman, namugas niya, bakilid man namong gipugsan, nag-una man siya sa ubos.
Unas ubos di pag-abos baba matabunan ra pud ang iyang mga gipugsan. Sumama na unsa magkaiga una magada sa ubos. Pero lipay ra gyapon siya, ganahan siya makaton nga naman. Ganahan mo labor ang nahigugma. Kabantay ka sa bag-ot ang naluwas. Bisag unsay buluhaton sa simbahan atong apilan. Pero nganong kadugay ang naluwas, kung unsay imong gipangbuhat, imo namang undangan. Busy magugo pastor, ngano day sa bago kang naluwas, wa day kay gibuhat ato? Busy ka sa una hangtod karon, busy ka. Ang issue diha kasing-kasing. Tino dili? Kanang labuhon nimo sukat pa na sa una sa unbeliever pagka hangtod karon naa gyapon. Kanang panginahanglan nimo nga panginabuhian sa unbeliever pagka naa na hangtod karon naa gyapon. Pero unsa may naglahi natong bag-o kang naluwas, makahatag magag panahon sa Ginoo, pero karong dugay na kang naluwas, nawala naman. Kasing-kasing. Letter C, remember your loathsome for those who oppose Jesus. Mina mo na ko. I hope ba, i-take ninyo na ka-importante ka ni. Unsa na ang loathsome, pastor? Gikan sa word nga loath, kana bang disgust, rejection, or in other words, ludon ka. Anong mga butanga? Remember your loathsome for those who oppose Jesus. Now, sa bag-o kang naluwas nga nakakat-on ka nga bawal din na pagkakat-on mo, bawal din na ako, sige, mag-usap na ko, magsininan na ko, magtarong na ko, unya ang tanang mga butang nga, dili di ay uyon kang Kristo, gitangtang nimo sa imong kinabuhi, ang mga butang nga bawal dahil sa Biblia, bawal nakakat-on kayo, dili din ay pwede di ay, ako ning kuhaon sa akong kinabuhi, tangtangon ako sa kinabuhi, magbag-on ako, nga naman, giluwas ko ta sa Ginoo, dili gud kabayran og unsa nang ako mabayad para lang ibaylo na ko anang ni anak ko, so willing ko igiba pang tanan kay nahigugma ko sa Ginoo. Doon na kay loathsome. Nya ka na-imagine, nakinumdum ka, sa bago kang nakakaton sa mga bawal o sa mga buhaton, ang tanang tao gusto nimong patumanon. Huy, bawal ba ina? Huy, bawal ba ina? Ang tanang tao gusto nimong tudluan. Nga naman, nahigugma man ka. Pero karon lagi, di na makamanudlo. Unsa may nawala. Karon lagi, di na magaganahan mo barog. Unsa may nawala. Amen. Tanan nimong pagumangkon, gusto nimong dadon sa Ginoo. Tanan nimong kaliwat, gusto nimong dadon sa Ginoo. Karon lagi, di naman lagi. Mura ganahan naman ka ma-impierno sila tanan. Unsa may nawala. Tanaw, verse number 2. I know thy works and thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. Dili ka makaagwanta nila nga mga dautan. Di ka kagwanta, di na dautan man na, di man na mao. Refrain ko na mo sige gawas-gawas, bi. Kaya ba mo sa bation ako sa imong gawas-gawas, ma-feel na ko nga di mo interested sa akong insulti. Oh. Mo na'y mabati na ko every time nga magwali ko, magsimo gawas-gawas. It means, wa mo'y interest, o wa mo'y gugma, wa mo'y pakialam sa akong isulti dire. So kung magsige mo gawas-gawas, I tell you, ay nalang mo panimba. Sabot ha? Nakasabot mo? Grabe nila nag-isgot at gugma dire oh. Pero kaya kaya po ninyo magsigawas-gawas. Di rin mo kumahadlok mga sabab, isag na live. Aron mahibalo ang kalibutan nga kani nga church din perfect na sa dagang badlungon din Unsang taon mo Ganina bothered na kay ko, sige mo gawas-gawas. Ang paghanay na ko ani gusto na kong i-plaster para masabtan ninyong tarong. Dili lalim ang pagplaster ani para makasabot mo. Kusabot mo?
Kung kay balo na si Faith, binuk-anay ulo ang pagplaster ani. Ang pag-research ani, ang pagplaster ang nag-asa na to kuhaon para makasabot mo. Usba na ha? Ay na lang mong panimba kung sige mo gawas-gawas magwali ko. Kay mas maipay magwali kog 5 ka buok nga nagtarong, nag-alagad, gustong mutuman sa pulong sa Dios kaysa manimba nga para lang makasimba. Natagbaw na ganay ko plaster diri para makasabot gid mo. Pero tanaw na ko, wa mo'y pakialam sa akong iwali. O sa man, padayon ng patani o di na? Tingog mo. Ako pa nang tiwason, interesado pa mo or dili na? Kaya dili man ko ganahan po idamay ning mga interesado. Kaya na mga interesado. So kadto mga dili interesado, the door is open. You go home early, sleep early. If you're not interested in this preaching, if you're not interested to learn from the Word of God, then you are of the devil. Iya mo siyawa. Kay walay lain nga atbang sa Ginoo, nga walay interes sa pulong sa Ginoo, ang yawa ra. Di mo ganahan ng hingan lagyawa. Kinsa man ang atbang sa Ginoo. Paminaw mo, talagsa ra gyud kay ko diri mo barog tubangan nga ipa-feel na ko sa inyo ang kana bitong maan-isi mo kana bitong mura mo ina ning feeling is pastor isog man kayo. Gipaning kamutan ako na dili ko muhatag niyo emotion nga kanang maka-feel mo uneasy. Nga naman, most of you magulang mo nako. Gitagaan ta mo respeto sa iyong pagmagulang nako. Pero respeto pud mo nga pastor ko ninyo. Respeto pud mo nga gawali ko diri nga akong giwali di na akong pulong ni sa Dios. Kung tanaw ninyo nga mas maayo na mo nako, I am willing to resign right now and barok mo diri kinsa mo pastor diri. You think wa na mo na kinalag pastor? Okay, fine. I'm fine to go somewhere and win more souls. Kaya dili ka mo rin nagkinahanglan og pastor. Na mga lugar nga nagkinahanglan pastor, nga nagkinahanglan nga pastoran. Kung para ninyo, gadaginot na lang magbarog dire, namina mo na ko, dili sa tamo daginoton. Kay kaya pa na ko mo start og mission work, nga walay membro mo suporta. Kay sumupakita mo kinaiya, nga mura mo sikinsa. Kibaw mo, kinsa mo. Kibaw mo sa inyong kagalingon, kinsa mo. Kulang na lang, isulti na ko yung pangalan, barog-barog mo. Pero kana, kay wa pa na ko gisulti. Napa ko'y respeto nga di mo maulawan. Kinaiya na mo, ana, ha? Muna inyong kung sa kalibutan pa ipalihi. Who do you think you are? Kisa magudin nyo diri, magulang na kong edad, ganahan kasabaan. Di ba? Kita ganahan. Pero sa hitan, ano ito sa kagalingon? Ang ngayon tang kasabaan. Nagasinabot ah. Nga padayunan pa nato ni. Remember your loathsome for those who oppose Jesus. Sa diyang bag-o kang naluwas. Tanan mo nakatunan, gusto nimo itudlos uban. Tanang bawal, gusto nimong katunan, gusto nimong uban, bawalan sa nimo. Sakto? Tanawa ingon ng verse number 5, verse number 2. I know thy works, and thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them
which are evil. Ang mga membro aning Efesos, dili sila kagwantang na magbuhat og binuang. Uy, ila na yung badlungon, ila na yung kasabaan. Kay balo sila kung saan ang kinabuhing matarong og balaan. Labor. Hago. Kaning magtudlo og ubang tao, hago ni. Kaning mag-aga kag laing tao, kanang mag-usab, gusto nimong ang ubang ang kinabuhi sa mga tao nga bati, dautan, kinaiyang dautan, habit nga dautan, way batasan, way buot, imo nang paningkamutan nga mausab sila, di ba nahago? Nganong maningkamot man ko para mabag-o ka? Kay pareha ta gituuhan. Kay kung ang imong gituuhan, dili akong gituuhan, wa ko'y pakialam sa imong kinabuhi. Kay gusto sa Dios nga ma-uniform ang atong pagtuo. Gusto sa Dios nga maiusat tas pag-alagad, unya dili ta mahimong masaway sa kalibutan. And that's labor. Hago na. Ug mo na nahitabo na to sa diyang bag-o tang naluwas. Gusto tang barog. Verse 6. Doon na issue din Lagot ko niyong sigbarog-baro ron pa. Ipasabot ang unsam ning Nicolaitans, be. Be, kisay makatubag kanang kisay ning Nicolaitans. Verse 6, basa. But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. Kamong sige gawas-gawas, kasabot kung unsan ni Nicolaitans. Kung wala kay susiyon nga pag-dig down o pag-research ani, di man ta makasabot kung saan Nyagso na ka akong research, gitaro na ko plaster niya ikaw, gawas-gawas na ka. Kaya kasabot na mo kung saan ang Biblia, kasabot na mo. Kung saan ang Nicolaitans? Jesus also hated their works. Although the scriptures does not further identify the Nicolaitans, tradition and history, oral history, provide possibilities. According to the possible history, Nicolaus, kani tao, kani adtong hinganlag si Nicolaus, one of the 7 deacons in the church at Jerusalem in Acts chapter 5, chapter 6, di ba na ay usa sa napili nga deacon? Dito ra siya na-mention kausara. So doon ay possibility, fell away from the truth. I-backslide ni siya, niya naghimog iyang doktrina and founded the sect known as the Nicolaitans. So doon na siya possibility. Unya, but pasabot na ng Nikos rule. So sa chapter 6, tanaw palihog, sa Acts. Usa sa 7 deacons, si Nicolas, a proselyte of Antioch. Nakabasa mo? 7 ka deacons man nagipili. Acts chapter 6, verse number 5. Nicolas, a proselyte of Antioch. So, dili ta makaingon nga 100% mao ni siya nga hinungdan kanang gitawag Nicolaitans, kay dunay mga studies and possibilities, dunay studies of possibilities, pero kani ang closest nga rason nga napurma ang mga followers of Nicolas, gitawag sila Nicolaitans. Kay ganahan sila mo lead, sila mo rule, dili sila mo tuman og balaod. The sect believed no law at all governed in their behavior, so they felt free to indulge in idolatrous feast of pagans and in sensuality. So, wa man sila, di na sila mo sa tawagan na ma-obey sa authorities Bible. Maghimo na sila ilaha kay gusto silang freedom. Ug naingon si Jesus Christ, salamat Church of Ephesus nga inyo ning gibarugan nga wala ninyo gipatakod kining doctrine sa Nicolaitans. Nga naglagot sad mo ani, nga ako pod naglagot pug ani ilang doktrina. So meaning, doon na sila loathsome sa false doctrines. Makabantay dayon ang Church of Ephesus, doon na sila kanabang sense ba? Nga, uy, di man na maong doktrina ha, dili man na sakto. Nga naman, ang Church of Ephesus, maayo sila sa doktrina. Pero nga nung nahimo man silang maayo sa doktrina in the beginning, kay naaman sila gugmas Ginoo. Understanding? Remember your first love.
Remember your first love. Kaimportante kay ni. Unsa to'y bation kung nahigugma ka? Loyalty. Ikaduha, labor. Ikatulo, loathsome for those who oppose Jesus. Dili ka musugot nga istoryahag bati imong simbahan. Amen? Dili ka ganahan maminaw nga istoryahag bati imong pastor. Nga naman, naman kay gugmas Ginoo. Dili ka ganahan maminaw anang ang Biblia gibugal-bugalan na. Dili ka ganahan maminaw anang naman, naman kay gugmas Ginoo. Mubukal ang imong dugo sa mga tao nga walay respeto sa Biblia. Tinod nga naman, naman kay gugmas Ginoo. Pero mawala na ganun ang imong gugmas Ginoo, maminaw na ka bisag way klaro. Ningon si Jesus, na ako'y somewhat nga ikasulti nimo. Maayo ka ani, pero wala na ako mabati imong gugma. Nakasabot mo sa akong punto? Gusto sa Dios karong gabi una nga mabati pa niya ang atong gugma niya. Dili naman nato bag-o ang suluining, di nato bag-o ang pagampo, ang pabasag Bible, di na nato bag-o. Pero sultihan ta mo, pwede na ginato ng sigig himo-himoon, pero wa tay gugma. Tinod? Pwede na nimo nang mahimong routine, mahimo nimong rights, imong kinabuhi, mo lang seremonyas na lang, pero wa na gugma. Muna ikaduha, ingon siya, repent for not holding onto your first love. Pag hinulsol, kung tanaw nimo karong gabi una, ang imong pagbati sa Ginoo dili na sama sa imong pagbati niadtong bag-o kang naluwas pag hinulsol. Amen. He calls upon the church at Ephesus to remember the love from which it had fallen. Ato ta sa Revelation, balik. Ukba ang Biblia. Verse 5, basa. Remember therefore from whence thou art fallen. And what? Repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly. So ngayon siya, remember therefore from whence thou art fallen. Subot pasabot, kung ang imong pagbati karon sa Ginoo, karon ba, dili na sama sa imong pagbati, sa imong kasibot, sa imong zeal, katong bag-o kang naluwas, meaning something happened in you. Og ningon siya, you root it out. Sabot na root it out. So siha, og unsay hinungdan, nga nung dili na inanak ka kusog, kadako imong gugmas Ginoo. Unsa may nabikil. Unsa may nawala, o unsa may hinungdan nga nung wala naman tong gugma nimo sa una, sama sa gugma nimo karon. O ingon si Jesus Christ, susiha kung asa ka natagak kung unsay hinungdan. Kay basin na ay tao nga gigamit sa yawa, basta na ay butang nga gigamit sa yawa, basin na ay sitwasyon nga gigamit sa yawa nga hinungdan nga nawala imong gugmas Ginoo. Yan ingon siya, susiha to, kay dili na maayo nga kahimtang. Kay kung butangan nimo og gap, ikaw og ang Ginoo ang yawa mo mapatunga ana. Maanad na ka. Maanad ka nga layo na mo sa Ginoo. The New Testament places a high priority on love for the Lord. Jesus taught that our love for Him must exceed our love for our closest relatives. Ang atong gugma sa atong Dios mas labaw pa sa atong gugma sa tao. Nga usahay masayo na itong pilion ng tao, kay kulang man tagugma sa Ginoo. The Apostle Paul indicated that our love for Lord should exceed our love for our spouse. In 1 Corinthians 13:3, he declared that even voluntarily dying as a martyr amounts to nothing if love is absent. Bisag, imo pang ipasunog imong lawas, kung walay gugma, it is nothing. Jesus then commanded the church to repent. Giingnan ng Church of Ephesus, pag hinulsol. So kung imong tanaw ng figure sa Church of Ephesus, makaigsunan. Kung mo tanaw ang laing churches, kung mo tanaw ang ubang membro, makaingon nga, perfect yun ang kasimbahan eh. Soul winner ka ng kasimbahan. Daghang ka sila baptism kada tuig. Maayo ka na sila. Grabe mo ampo ang mga membro, mga buutan, tarong, grabe ang pagkabalaan. Ang ilang figure sa laing simbahan, makaingon, grabe, perfect yun ang simbahan na. Pero ingon si Jesus, I know thy works.
They may see you as perfect, they may see you as strong, but I know what's lacking. Nga bang mga tao, nga bang mga churches, makadungog sila, maghisgot og door of hope, and to God be the glory. Nindot tinang door of hope, pero ang Ginoo kay balo sa tong kasing-kasing. Asa day ka member board, membro ko sa door of hope, pastor ni John. Ang ilang tanaw na, nindot ka na, kay nindot ka na. Gracias sa Ginoo, to God be the glory, pero kay balo ang Ginoo sa tong kasing-kasing. Kay balo ang Ginoo kung unsay kulang. Yun ang Ginoo, yes, approve ko na. Okay na, mayo na sila baruganan, nindot na. Kinabuhi na sila sa pagkabaraan, pero naapagidon tayo akong gipangita. Wa na nako mabati ilang gugma. Kanang mabati na ko ilang gugma. Muto akong gipangita, o ingon siya, paghinulusol. But pasabot, do not take it lightly if you feel that way. Ayaw lang na, ipakagamay lang if you feel that way. It means to change your mind toward the spiritual condition. It means not to take it lightly not to take lightly of their present situation. Tanaw nimo nga murag dili na maayo inyong relasyon sa Ginoo, ayaw na ipakagamay lang. Balik, hilaki na sa Ginoo. Kung na mga tao nga gigamit nga, nagahi imong kasing-kasing, nakuan ka ba, na-offend ka, na-trauma ka, balik sa Ginoo nga naman, dili man ang Ginoo ang naka-offend nimo. Tao man. Amen? Isettle imong kasing-kasing sa Ginoo kay dili man ang Ginoo ang sadaan nimo, tao man. So ingna ang Ginoo, Lord, saktuha akong kasing-kasing. Kaya nasamdan akong kasing-kasing, pero dili ikaw nakasama rin ni tao, Ginoo. Situation, kahimtang, mga butang, usay mga pag-ampo na ko nga, expectation na ko wa matuman mo nang nigahi akong kasing-kasing, pero Lord, pasahilo ako ani Ginoo. Amen. We must be alarmed and must needs to repent if we know we are not as in love with Jesus now as we have been before. Balik ko na ko, we must be alarmed and must needs to repent if we know we are not as in love with Jesus now as we have been before. Kinahanglan ma-alarm ta. Uy, dili na ni dapat mo ipagbati na ako kay lahi ito akong gibati sa una. Init kay ko sa pagpangalagad. Amen. Our commitment to the truth, our commitment to truth was a good thing. But unless it is motivated by love, that obedience is not fully pleasing to God. Kanang atong commitment sa kamatuoran, maayo na, nindot na. Pero kung dili na, tinudanay nga motivated gikan sa gugma, dili na pleasing sa Ginoo. Kay gatanaw ang Ginoo sa gugma sa tong kasing-kasing. Kasing-kasing. Love. Gusto na ko nga mosulod ta sa bagong tuig, nga i-check na to ang atong kasing-kasing diya sa Ginoo. Number 1, remember your first love. Hinundom mo ito. Ikaduha. So, ikaduha, repent for not holding on to your first love. Lord, hinusulan ako Ginoo. Kigipasagdan ako nga mo grow cold ang akong relasyon diyan nimo. Wala nang kainit. Igo na lang kong kaibol. Luwas bita ko, langit bita ko, pero wala nang kainiton. Gusto sa Ginoo nga muinit tagbalik sa pag-alagad. Kay kung muinit ang tanan sa pag-alagad, mas dako atong mahimo karong tuig 2025. Muto mo na? Mas dako atong mahimo kung kita tanan in love sa Ginoo. Amen? Ikatulo, revive your first love. Revive. Balik ta sa chapter 2, verse 5. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, unsay sumpay, and do the first works. Do the first works. It means, kay balo ka kung sa tayo mong ginahimo sa una. Nauban ninyo, apil og choir sa una, karon wala na, unsa may hinungdan. Tungod lang ba ana nga rason, or wala na gyud kay kasing-kasing? Wala na kay gugma. Sa una, ganahan ka mo apil, mo kuyog Bible study, mo kuyog kag soul winning, pero karon dili na, unsa may rason? Na busy ka, or ang kasing-kasing may problema? Ang pangutana, hangtod kanus ama na nimo pasagdan. Ang pangutana, hangtod kanus ama na nga di na ka moapil. Hangtod kanus ama na nga wa na kahimuon sa pagpangalagad. Og ningon siya, do the first works. Balik.
Amen. Balik. Kay nakasulay na kag mauna o nakasulay na ka nga nakahimo ka, it means makahimo ka. Amen. Jesus pushes the church to revive his love for Jesus and do again those things which were used to do when the church was new. Nang bag-o pa ang simbahan, bag-o pa kang luwas. Grabe ka init. Grabe ka dasig. Grabe ka aktibo. Grabe ka faithful. Karon naningil ang Ginoo, ningon siya, sa una nakahimo lagi ka, karon wala naman. Unsa may nawala, walay nawala sa imo. Kaya ang kaalam, grabe nagdugang na gani. Ang nawala sa imo ang gugma. O ingon ang Ginoo, pag hinulsol, unya i-revive to. Buhata tog balik. Nga naman, mubalik ba ako? Mubalik ba ako? Gusto kong maabtanti ka nga nagbuhat ka sa gusto na ko ipabuhat nimo. Living a threat that he would come and remove the church away. And sa church, kung dili, gani mo mabalik, gani sa akong gugma, kwaon akong church. Sino na kang kwaon? Karon wala na gid ang Church of Ephesus. Gipuy-an na sa mga Muslim kaning lugar. Nga naman, they did not repent. Sabtan ninyo? As individual Christians, we encounter a lot of challenges in life. Kasabot ana o kasabot sad ang Ginoo ana. Problems, discouragement, frustrations in life. Sometimes mga pag-ampo na to nga wala gigrant sa Ginoo. Pero himuon ba na nimong rason nga para di na ka mahigugma sa Ginoo? Nga gihigugma maganita sa Ginoo kadtong wa pa ta mahigugma niya. Gipakamatyan maganita sa panahon nga wa ba na tay nahimo niya? Dili ta makapamuyboy sa Ginoo kung unsay atong nahimo unya atong pag-ampo wag itubag. Dili ta makapangwinta sa atong pag-alagad sa Ginoo kay ang Ginoo daan ang nag-alagad sa ato sa wa pa ta nag-alagad niya. Ang Ginoo daan ang nihigugma nato sa wa pa ta mo higugma niya. Ang Ginoo daan ang ni-reach out nato sa diyang wa pa ta mo reach out niya. Ang Ginoo ang nag-una. Siya ang nag-una. Oftentimes they bring us to a cold situation. Sometimes, ang mga tao nga, ayaw gigalimot nga ang kaaway na to, yawa, dili tao. Ang yawa, mugamit rin na siya tao, unya, somehow, i-allow na sa Ginoo para matest ang imong patience. Matest ang imong faith. Matest kung unsa ka katinuod sa Ginoo. Unya, ayaw na tuguti, nga mao'y mahimong hinungdan, nga mabugnaw ka sa Ginoo, kay unas tanan, walay sala ang Ginoo nimo. Di na ko diha kay kuan, di na ko diha kay kuan. Si kuan manggod kana si kuan. Sige kag pamasangil og tao pero ang tinud nga hinungdan imo man kasing-kasing. Munay tinuod. Ang tinuod nga rason ang kasing-kasing nimo dili mao. Kay kung sakto imong kasing-kasing ano di ay ni graduate man gid lagi ka sa pag-eskwela bisag ang mga classmate nimo mga buangon. Nga naman imo ra gi sakto imong itakar bully ra pero padayon nang jigo kay di jigo kahuman ni sigo balin-balin. Nakahuman jud ka. Nga naman ay imong kasing-kasing imong giklaro. Pero sa simbahan kung dili na mao tong kasing-kasing pasangin lang nimo ang situation. Asa man ka nga dili ka moagig situation nga lisod. Yung sahay ra ba ang managhimo sa bati nga sitwasyon kita ra sad. Hello? And somehow, the challenges, the problems, discouragement in life, they steal away our love. Sometimes, matrauma ka, kanang mutabang ka, muatiman ka, unya mura bitaw ka nang wala ka mabalusi sa imong gihimo ba? Di na lang ko, oy. Nakuha ninyo na? Pero dili man, kay nihimo man ka para sa Ginoo, dili man para sa tao. Amen? Di mo magkadili. Huwag magkanihimo para sa tao. Mawala atong interest, mawala atong zeal to serve Jesus. Remember that this does not come from God. Kaning mga butanga nga makapabugnaw na to, dili nagikan sa Dios. This comes from Satan.
Bisag unsa pa kanindot imong rason nga muundang, yawa mo gihatag ang rason. Kay dili gud na ang Ginoo mohatag og rason nga muundang ka. Iya na sa yawa. Nya kung imong sakyan ang yawa, imong alagaran ang yawa. Satan does not want you to love Jesus. Dili ganahan ang yawa nga imong higugmaon ang Ginoo. Dili ganahan ang yawa nga imong alagaron ang Ginoo. Di siya ganahan. Dili ganahan ang yawa nga magtarong ka sa Ginoo. Mag-faithful ka, di siya ganahan. Siya mo'y dili ganahan, pero ang Ginoo ganahan. But you yourself know that it is the right thing to do. Sabot mo? Bisag na may mga rason nga usay mo abos tong unahuna, pero kay balog yung gag-on say saktong buhaton. Ang sakto man gyud nga ako yung alagaron ang Ginoo. Ang sakto man gyud nga ako yung higugmaon ang Ginoo. Ang sakto man gyud nga mosimba man gyud mo alagad man gyud ko. Ang sakto mo padayon man gyud ko. Wa mo ginay sakto. Durusay magpadala gitas dili sakto no. Kay di ay ingon ang Ginoo, thou hast left thy first love. Kaya ang issue diha, imo na manggong gibiyaan ang imong unang pagbati diri nako. Wala na kay pagbati. Nganong ang mga bana makaako naman sa pagpangitag uban kay ni hupas na ang pagbati. Amen. Maura na sa relasyon to sa Ginoo. Nganong makaako na ka nga imong ibaylo ang Ginoo, talikdan ang Ginoo kay ni hupas imong pagbati. Nya tan-awa ra gud sa verse 5, balik ta sa verse 5. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else. Nabasa mo diha? I will come unto thee quickly. Ayog kalimot higala igsuon nga mo balik ang Ginoo. Unya inigbalik sa Ginoo, maningil siya. Maningil siya. Nya pangutana. Akong pangutana ni kagabi on, paminaw mo. Shh, paminaw. Look up here. Nangalagad o guwa mga lagad, panilngon sa Ginoo. Yung mangutana ko, asa man kadapit, gusto nga adtuon sa Ginoo panilngon. Sa pag-alagad o wala nag-alagad? Kana naa ka sa simbahan o tuwa ka sa bulangan? Asa man kadapit? Inig-ari sa Ginoo maningil na siya. Asa man kadapit gusto nga maabtan sa Ginoo. Kana nagpadayon o wa na ka nagpadayon? O mo na. Simple. Remember your first love. Hinundom ito. Nya, balik ta dito. Ikaduha, repent. Pag hinulsol, nga nganong imong giluagan, imong gugma. Ikatulo, i-revive. Do the first works. Balik. Balik ug involved sa ministry. Kay bawo nagag-unsay sayop ug unsay sakto. Kadugayan imong kay bawo ug unsay sayop ug unsay sakto nya sige buhaton siya sakto. Ay sige kag buhaton sa nang sayop kadugayan kanang imong sayop mura na po nagsakto. Amen. Manin dito magampo ta. Dalaygon og buhi ng mga Dios karong gabi una Ginoo. Daghang salamat Lord nga imo kaming gipahinumduman sa imong pulong. Salamat Lord sa record sa imong pulong sa Church of Ephesus. Side mi Lord God nga kami mismo layo ra gyud kami nila Ginoo. Bisan magnaay mga butang nga kunuhay nakasaway mi nila pero layo ra kay mi Ginoo. Sa ilang kainiton, sa ilang pagpangalagad, sa ilang sakripisyo, sa ilang labor, Lord, layo ra gyud kami. Pero salamat kay imo kaming gitudluan karong gabi una ug imo kaming gipahinumduman. Nga kung unsay nahitabo nila, Lord, pwede sang mahitabo namo. Kung unsay gibarugan nila, pwede sa namo nga barugan Ginoo. Pero karong gabi una ang pinakapunto. Ngay mi sa imong grasya, Lord God, nga ang among tanang pagahimuon amo gyud karon na isusihon nga unta kini magagikan gyud sa among gugma sa among kasing-kasing para nimo Ginoo. Lord, ang akong tinguha is si pastor sa Door of Hope.
nga mobuhat mi sa nga bulahaton karong si manahuna, karong tuiga, nga gikan sa among gugma Ginoo. Muhatag mi nga gikan sa gugma. Muapil mi sa buluhaton nga gikan sa gugma. Kay gipangita ni mo Lord God ang among kasing-kasing nga doon nagisaktong pagbati sa panahon nga mabuhat mi. Kining tanan Ginoo gitugyan namo kanimo karong gabi una. Sa ngalan ni Kristo Jesus among Ginoo malaluwas. Amen. Pabilin sa pagduko sa ulo piyong sa mata. Karong kagabion susiha palihog ang imong kasing-kasing. Igsuon. Nabati pa ba nimo ang imong gugma? Bi susiha. Nakabati pa ba ka nga nahigugma gyud ka sa Ginoo? Dili question nga mabati nimo ang gugma sa Ginoo kay bawo gyud kang ang Ginoo nahigugma nimo pero ikaw mismo makabati pa ba ka nga nahigugma ka sa Ginoo? Kay kung makabati ta nga nahigugma ta sa Ginoo, di na to basta-basta talikdan ang Ginoo. Di na to basta-basta balibaran ang Ginoo. Susiha imong kasing-kasing karon. Nakabati pa ba ka nga ikaw mismo sa imong kasing-kasing kay balo bagyug ka nga in love ka sa Ginoo? Kay basin wala na igugma diha. Ug kung wala na gani igugma pag hinulsol, niing na ang Ginoo, Lord, uyuga palihog akong kasing-kasing pagbalik. Ug tabangi kong mahigugma pa ko nimo Ginoo. Tabangi ko nga akong hinuktukan kung unsa kadako ang imong gugma nga imog yung gianhi ang kalibutan, nagpakatao ka, nagpalansang ka sa krus, aron di ko maimperno, nagpaagas ka sa imong dugo, giantos nimo ang kasakit sa korona nga tunok, giantos nimo ang kabugat sa krus, giantos nimo Ginoo ang kasakit sa lansang, giantos nimo ang kasakit Ginoo aron dili ko maimperno, aron bayran nimo akong sala tungod kay ikaw nahigugma nako. Ug tabangi ko Ginoo nga tungod ni ana i-appreciate nako ang imong gugma, i-acknowledge nako ang imong gugma, ug at least man lang akong i-reciprocate ang imong gugma sa ako pinaagi sa akong pag-serve nimo Ginoo. Nga karong tuig 2025 mapabati po nako Lord diha kanimo. Lord, tabangi ko daghang mga higayon nga nagbuhat ko nga wala na ko mapabati nimo nga nahigugma ko nimo Ginoo. Murag nagbuhat na lang ko pero Lord gusto na ko karong 2025 nga akong mapa-feel nimo Ginoo nga nahigugma ko nimo. Nga di lang basta naghimo ko. Mapa-feel na ko nga nahigugma ko nimo. You pray. Heavenly Father, we thank you, Lord. Yan ang kagabiyon. Salamat, Lord God, sa imong pulong. Salamat sa pagpahinumdum ka na mo, Ginoo. Importante kay Lord God, nga mo siguroon na nahigugma mi nimo, Ginoo. Kay dili may makahimo og buluhaton para nimo, Ginoo, kung wala ka nahigugma namo. Kung wala sad mi nahigugma nimo, Ginoo. Dili mi pwedeng tagaan nimo tahas kung kami mismo wala minahigugma nimo, Lord God. Help us, Lord, to prove the sincerity of our love. Pasayloan mi, Lord God, nga sahay kabugnaon ang nasa mong kasing-kasing. Sukad ni ining unang adlaw, tabangi mi, Lord God. Himuon na mo ang mga butang para sa imo, gikan sa mong gugma. In Jesus' name, Amen. Okay, Amen. Amen.
Can we sing How Marvelous? How marvelous, how wonderful. My Savior's love. My Savior's love. Verse 1, all together sing. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, he prayed not my will but thine. He had no tears for his own grace, but sweat drops of blood for mine. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. In pity, angels beheld him and came from the world of light to comfort him in the sorrows he bore for my soul that night. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, he made them his very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. When with the ransom in glory, his face I at last shall see. 'Twill be my joy through the ages to sing of his love for me. Amen. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. Marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Brother Nun, please come and close us in prayer this evening. Duko tong ulo piya tong mata magamputa, balaan namo nga Dios, amahan namo daghang salamat Lord sa imong pulong nga among nadungog karon. Salamat Ginoo sa imong pulong nga nagbadlong kanamo Lord God sa pinaagi Ginoo sa among unang gugma diha kanimo Lord. Lord, kung nahitabo man sa among kinabuhi Ginoo nga nakawang among gugma kanimo Lord God, mga imi kapasayloan o Dios. Lord, daghang salamat Ginoo sa Holy Spirit nagtabang kanamo sa pagsabot sa imong pulong. At tuloy kami Ginoo, pinagi sa imong grasya nga ang imong pulong dili mahimong kawang among pagadad-on hantud sa imong pagbalik Lord God. Lord, I pray Ginoo nga imuhang hatagan Ginoo kaayuhan ang mga masakiton karon Ginoo nga among kaubanan Lord God. Lord, tabangan usab nimo kami Ginoo nga karon 2025 Ginoong Dios nga maglakaw pinaagi sa imong kabubuton Ginoo. Lord, tabangi kami pinaagi sa imong grasya
Amuhangyo mi sa imong gugma ug sa imong kaluoy, sa imong trono Ginoo, nga imo kaming tabangan Lord God sa among mga pag-ampo, nga imong dunggon among pag-ampo Ginoo diha kanimo karong gabi una Lord. Lord, I pray Ginoo nga ikaw panalangin Ginoo sa among tithes and offerings nga among gihatag diha kanimo Lord. I pray usab o Lord God nga ikaw magahatag safety protection sa among pagpamauli. Dalaygon na imong ngalan Ginoong Dios, dong himaya ang balik diha kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless. May gabi istanan.